Sir, tungkol nga po dito sa ongoing balikatan, kung hindi ako nagkakamali, exercise na nilalahukan nga po ng Pilipinas, Japan at ang Amerika at mga kalyadong bansa. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito? Hindi ho ba ito magpapaigting lalo ng tensyon sa atin, lalo na dito sa West Philippine Sea at ang ating relasyon with China? Well, ito po ay bahagi po ng strategic plan ng Estados Unidos na magdala ng gulo po dito sa Asia para mapabagsak ang ekonomiya ng Asia dahil po ito ay identified as the main rival na of the United States of America. Of course, sa loob ng Asia ay ang China na dati ay strategy and containment of China, pero mukhang sinisimulan na po ang paghahanda ng Estados Unidos sa pangatlong pandaigdigang gera, makaraan po ng kanilang mga adjustments na ginagawa. Now, itong balikatan ng 17,000 mga sundalo daw pinagsama ng Amerikano at Hapon at of course Philippine Forces ay isang napaka-aksaya para sa Pilipinas po yan. Tayo gumagastos din po diyan sa panahon na gipit ang bayan. At anong objective po nito? Wala naman pong threat sa Pilipinas. Yang gawa-gawa po nilang threat daw ng China threat yan sa West Philippine Sea. Yan po ay napakaliit na bagay na wala naman pong talagang saysay sa ating economic life na siyang talagang hamon po ng bayan ngayon. Yung economic survival po ng bayan dahil po yung impact po, negative impact ng Iran war ay magpapatuloy at lalala po sa mga darating na buwan. Doble, triple po yan. At inaasahan, we're just evaluating it just this morning, na itutuloy na Amerika ang malawakang gera, pati land assault sa Iran. So things are still going to look very bad economically for the Philippines. Pero tayo natutulak at napipilitang gumastos po diyan. Sabay diyan ay yung reklamo na po ng mga fishermen, mga fisher folks po dyan sa area ng ginagawa yung mga balikatang military drills. Sila ay naisasantabi at walang hanap buhay habang yan po ay dinadaos po ng Amerikano, Hapon at Pilipinas. At isang masaklap po dito, isang malungkot po dito ay kinakalimutan po ng ating mga national defense leaders na ang Hapon po ay may rising neo-militarism po. Hindi po inosente po yung development na yan. Ito po ay kasama po sa doktrina ng Amerika, yung Nixon Doctrine, na kung hindi nila kaya sa pansamantala ang paggawa ng gera dito, ay let Asians fight Asians. Yan po ang nangyari noong 1960s and 70s po. Lalo na noong 70s nung naging presidente si Nixon sa Estados Unidos. So this is an exercise in futility, useless exercise, an expensive exercise for Filipinos. At ito ay salungat doon sa mga rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs at yung bayaning 11 ex-Philippine ambassadors na nagpayo na balansehin na ang foreign policy ng Pilipinas, balik sa independent foreign policy at dahan-dahang dumistansya na po sa Estados Unidos dahil yan po ay zero-sum game, walang panalo po diyan at hindi lang walang panalo, talo ang Pilipinas po diyan sa tinutulak na paghahanda daw ng Amerikano at ng Pilipinas at ng Hapon daw sa depensa. Depensa laban kanino? Ang China po ay tumutulong sa daloy ng langis at LPG para sa bansa, napakaraming infrastructure projects. Pero kaya nga po ang pakiramdam ng China po ngayon, nilabas po sa China Daily ang opinion nila na tinatraidor sila ng Pilipinas samantalang sila ay tumutulong dito sa panahon ng krisis sa daloy ng petrolyo at LPG para sa Pilipinas. I think 90% of our LPG comes from China, for example. No? Pero sasabayan naman ng ating military nitong saksak sa likod na pinakamalaking military drill laban daw sa kalaban ng Pilipinas na wala namang kalaban ng Pilipinas kundi ang Amerikano na ngayon nagsasakop ng
at least 20 sites at isang napakalaking tinatarget nilang kunin na national territory ang New Clark City na maging project or Pax Silica project, no, na aking tinatawag ngayon ay Pax Cynical projects. Hindi po ba naapektuhan yung presensya ng Amerika dito sa Pilipinas kahit may gulo sa Middle East? Sigurado po dahil sa Iran war na yan, kanilang wini-withdraw na nga at nililipat po sa West Asia or Middle East yung mga THAAD defensive missiles ng South Korea. So hindi po maiwasan ng Amerika yan at niloloko ang taong bayang Pilipino itong mga military top brass po natin pag sinasabi nilang hindi madadivert ang Amerikano mula sa pagdidepensa po ng kanilang allies dito. Kung yung mga allies nila sa West Asia, sa around the Iran, in the Gulf states, hindi nga nila dinidepensahan, Israel lang ang dinidepensahan nila, Pilipinas pa. But that is why they have the Asians Fight Asians doctrine revival. At yung tinutulak nila ang bansang Hapon na mag-militarize, tinutulungan nila ang mga militarist, neo-militarist sa Hapon, bansang Hapon, na mag-control ng politika po doon at dahan-dahang ma-revise po ang peace constitution na pinagbabawalan ng any kind of offensive capability para sa Japan Defense Forces. Alam po ninyo, may faction sa Japan na hanggang ngayon po ay hindi po humihingi ng tawad at hindi naniniwala na mali sila sa Second World War. Yan po ang neo-militarist factions. No? At yan po ay on the rise and hindi po na-alarma pa pang Pilipinas pero dapat ma-alarma po tayong lahat. No? Dahil po ito ay pag-uudyok ng Amerikano din para sa paghahanda nga dito sa aking pinapaliwanag ngayon na let Asians fight Asians habang okupado po ang Amerika sa Middle East or West Asia ngayon at sa iba sa Ukraine and so on. So meron din pong assignment sila sa iba't ibang mga vassal states or mga aliping mga bansa po nila. Ang Europa laban sa Russia through Ukraine, ang Gulf states at ang Amerika mismo ngayon ay nakafocus with Israel sa West Asia. Pero nais nilang ilipat naman mula dito sa Asia, sa Japan at sa Pilipinas, medyo nang-aalanganin ng South Korea, Japan, Pilipinas at Australia ang pagkumpronta sa China at gumawa ng gulo po dito sa rehiyon po natin. So, niloloko po tayo ng mga nagsasabi na hindi po madadivert ang mga resources, atensyon ng Amerika mula sa Asia and we will be left defenseless. And nasabi na po ni Presidente Trump, dapat pabayaan ng mga Asian countries na sa sarili nila at itaas nila ang sariling mga budget nila. Ang Japan po, tinutulak ng Amerika na from 1% limit dati, i-double po yan to 2% of the GDP ng ang kanilang national budget. At itong 2026 budget, na defense budget ng Japan ay around 9.6% higher than the last budget. At pinag-uusapan na po yung sa Japanese cabinet ni Sanae Takaichi ang posibilidad na mag-nuclear power po, nuclear weapons po ang Japan. Hindi po natin nilalahat po ng mga Hapon ay kalaban po, dahil po maraming nagpoprotesta. Ang huli po ay mga 2 weeks ago, early April, 30,000 mga Hapon po ang nagprotesta laban po dito sa revision ng kanilang peace constitution laban sa militarization ng Japan. Dahil po ang Japan itong nakaraang mga 75 taong nakaraan mapayapa po dahil nga sa peace constitution nila walang kaaway, walang kalaban. Yung sinasabing banta galing sa North Korea ay hindi totoo yan. Ang banta galing sa North Korea ay dahil sa Amerikano. Yung constant threat ng Amerikano laban sa kanila at hindi yung para sa Hapon. Although ang Hapon po maraming kasalanan sa Korea, colonization ng Korea, colonization sa China also, colonization Taiwan, and so on. So
Sigurado po, pababayaan po tayo ng Amerika. And final point on this question, ang Taiwanese po, dito sa mga huling survey, nasa harap ko po sa computer ko kasi nireview ko para sigurado. Ang Taiwanese po, ang majority po ay hindi naniniwala na tutulong ang Amerika sa kanila with troops kung sakaling magkaroon ng labanan ang mainland China at ang Taiwan, no? Which of course will not happen because China has all the time to absorb Taiwan in the next 25 years before the mid-century. And nakikita natin na yung Taiwanese politics ay nagbabago na rin at lumalakas po yung mga oposisyon sa separatism at yung top opposition party, Kuomintang, yung leader po nila si Li Changwu, if I remember the name correctly, has just visited China at nagkaroon ng kamayan with President Xi Jinping at may anunsyo na talagang hindi magkakagera between Taiwan and China. But final point po, wag po tayo magpaloko na tayo ay didepensahan po ng Amerika. Well, I need to explain this last point pa lang. Kaya po pinapadami po ng Estados Unidos ang mga base militar nila sa labas ng siyam na aprobado po ng EDCA. Ito ay nabibilang na sa mga 21 ngayon at dadagdagan pa ng Pax Silica Project na 2,000 hectares na may extra territoriality and diplomatic immunity ang American personnel doon. No? Ito po ay kasama sa ACE strategy ng Amerika, Agile Combat Employment Strategy, na ikakalat nila ang mga base militar at hindi po yung mga malalaki na para ang targeting ng kalaban nila ay mas kalat at wala pong masesentrong operational center ang Amerikano. Ikakalat po nila. Ang kawawa po yung mga nalalagyan ng base militar nila. Tulad sa atin mula sa Batanes hanggang Davao ngayon. Kalat na po ang mga base militar ng Amerika, radar sites and observation sites and so on, mga ports, mga pier and so on, na dual use, pwede for civilian and for military, which is the real purpose of the United States of America. Naibalita, aware ho ba ang taong bayan hinggil nga po dito sa mga inihayag po ninyo, Kamentong, patungkol nga dito sa mga base militar? Aware ba ang tanong mo, di ba? Hindi nga, at kaya po ako ay nagpapasalamat sa pagkakataong maiulat ito through your very, very popular network and programs. No? At kailangan po malaman ng mga tao. In fact, nagsimula na po kami noong Abril 17, naglunsad po kami ng kampanyang tawag namin Stop Japan Militarization. Bakit Abril 17 namin nilunsad po yung kilusan? Kasama po ang tatlong grupo nila Eric Chelis at nila RJ Avellana at dumadami pa po ang sumasama at kami magdadaos ng mga rally, motorcade and so on sa mga darating na panahon. Bakit Abril 17? Yun po ang last day ng Bataan Death March kung saan libo-libong mga Pilipino ay malupit na pinatay po ng mga Hapon sa gutom, sa init ng araw, sa pagpupugot ng ulo. Nakakalimutan na po ng masang Pilipino, ng taong bayang Pilipino, yung mga kalupitan po ng Hapon. At yan po ay laging nandyan sa likod ng anino ng Hapon. Kaya po mga Hapon mismo ang mga nagproprotesta dahil po may mga militarist talaga po sa power structure ng Hapon na nandidiyan pa po at inalagaan po ng mga Amerikano na hanggang ngayon hindi pa po nag-apologize. So humihingi ng paumanhin. Ating imbis na humingi ng paumanhin sa mundo at sa Asia at sa Pilipinas halimbawa, yung kanilang Prime Minister po ay tumutungo po at nagbibigay puri doon sa mga war criminals na convicted po doon sa Yasukuni Shrine ng Japan. So, huling punto dito, paalala po kung gaano ka baliw ang right wing. Hindi po ang Japanese people, my own son is working there teaching English, no? But it is the militarist faction. At meron pong isang sundalo ng Japanese Self-Defense Force ang pinilit na pasukan ng Chinese Embassy in Tokyo, dala-dalang isang sandata, isang kutsilyo,
at nagdidemand na kausapin ng Chinese ambassador. May ganyang kabaliwan po yung bakers, baka siguro pwede natin tawagin samurai spirit na andidiyan pa po sa mga Hapon. No? Ang problema po talaga ay itong pong networking na ginagawa po ng Amerikano na inaalyado po ang Pilipinas dyan sa Hapon, sa Frances, sa NATO countries, some NATO countries, at nagbubuo sila ng Asian NATO kuno para, yun na nga, conditioning the minds of some Asians to prepare for war. Hindi, Asia is already progressing. Asia is becoming very prosperous and very rich. It does not need trouble. Mapapansin po niyo, tahimik lang ang ASEAN po. Very polite po sila dito sa ginagawa ng Hapon. Pero meron ng ingay na lumilitaw sa Indonesia, Malaysia at ibang mga lugar laban po dito sa militarization ng Japan dahil ayaw natin masubo sa mga gera na ginagawa po ng Western power na Estados Unidos. Opo. Dito sa mga nabanggit po ninyo mga base militar, Kamentong, ang sinasabi hindi naman to daw mga base militar, ito yung mga economic security zone, parang ganun lang parang hindi po ganoon ang impormasyon, Kamentong. Iba yung sinasabi ng nasa gobyerno, iba din po yung sinasabi ng mga ninyo, ng iba pang mga grupo na kumukontra nga dito sa Amerika. Paano po yun mapapaintindi natin sa taong bayan? Paano sa taong bayan? Paliliwanag? Ipapaliwanag sa taong bayan po, yes. Yes. Well, halimbawa, itong kanilang hinihingi ngayon na 2,000 hektarya dyan sa New Clark City, sa linya ng release ng tren ng Clark, Subic at Batangas Port. 2,000 po, bakit po hinihingi ng Amerikano na ito'y extraterritorial or ibig sabihin maging teritorya po ng Amerika? Kung saan ang jurisdiction ng batas ng Pilipinas ay hindi applicable kundi American law ang a-apply po dyan. No? At ang lahat ng mga person nila ay may diplomatic immunity. Anong pakay po nila dyan? Bakit na ganyang klaseng seguridad na pati ang batas ng Pilipinas ay bawal po dyan? Sa kanilang hinihingi na yan. Kaya alam natin sa karanasan natin ng ilang dekada, mga rape, murder na nangyari sa US military bases noon na walang kaparusahan ng mga American personnel. Anong operation daw nila diyan sa Project Pax Silica? Nasabi nila para sa AI daw, artificial intelligence, development ng chips, microchips and so on. Anong tinatago nila na kailangan ganyan ka-sikreto po ang kanilang operation sa loob po diyan. Kaya po yung papaniwala ng marami, including analysts po na ating maasahan sila Steinbock, an international expert, ay dual use po yan. May military use po yan. At yung tulad ng mga base militar po na nasa loob ng Philippine military bases, yung siyam na opisyal na pinagkasundoan ayon sa EDCA pero actually unconstitutional, yung siyam na yan, hindi pwede basta pumasok ang Philippine personnel sa loob ng US military bases, sa loob ng Philippine bases. Ilagay lang po nila sa loob ng Philippine bases para masabi na hindi US military base yung pero walang katotohanan yun. So anong tinatago nila dyan sa mga base militar na yan? We don't know. We cannot monitor. We're not allowed to monitor. So kasinungalingan po yung kanyang ating narinig kay Trinidad, no? Rear Admiral Trinidad, the Philippines is in control of all these bases, these American bases. Opo. Huli na lang, Kamentong, sa tingin mo dapat bang balansehin ng gobyerno itong alignment natin with the US dahil nga sabi mo nga kung magiging katulad tayo doon sa Middle East, kung saan yung mga kaalyado nga ng Amerika ay pinabobomba o inaatake ng Iran, ganun din yung mangyayari sa atin. Yun po nakikita po ninyo. So, dapat bang hindi tayo maging mas lalong malapit yung alignment natin sa US at dapat balansehin ng gobyerno ang tinatawag na nating independent foreign policy?
Yes, in fact, yan ang talino po ng ating constitution kahit na marami pong mga flaws po diyan ay naipasok po yung independent foreign policy. Ano, yan po ay talino or wisdom na hindi lang po naman nasa atin. Pati ang American founding fathers, sila Washington, sila Thomas Jefferson ay inayawan ng international involvement. Ano, pero yung mga dumating na mga susunod na mga liderato ng Amerika ang siyang naging imperialista. Tayo po dito sa ASEAN, tayo talaga ang hawak po sa leeg ng Amerikano. Yung iba nagbabalanse-balanse, friend to all, enemy to none, which is the policy that we heard during the time of Rodrigo Duterte. No? Kaibigan natin ang lahat, pero walang kalaban. Pero dito sa ginagawa po ng kasalukuyang administrasyon, binalik po tayo sa pagkakaalyado o sa tingin ng iba tulad ko, pagpapaalipin sa Amerika. Ano, ito po ay masama po sa atin. At nabanggit mo lang nga yung Gulf States ngayon nagsisisihan at maraming humihiwalay po sa Amerika tulad ng Oman at Qatar. Humihiwalay na po dahan-dahan sa Amerika. Ang Saudi Arabia natataranta pa kung paano sila gagalaw po pero gusto na rin pong lumayo. At kaya nga po yung Saudi Arabia po ay lumalapit po sa China para mabalanse po lahat nitong mga relasyon. Lumalapit sa Russia. Equal distance lang po ang hinihingi ng ating independent policy. At siyempre bawal ang base militar ng ibang bansa sa sariling bansa po natin. So marami pong diplomats po natin. Nabanggit ko yung 11 retired Filipino diplomats tulad ni Raul Rabe, Victoria Bataclan, mga very senior, very wise. They know the geopolitics of the world. Alam po nila ang takbo ng mundo. Hindi po tulad ng ilang military na leaders natin na nahubog ang utak sa pork benning at ibang mga American training po. Ano? So these wise 11 ex-ambassadors nagkusa po, retirado na po sila, wala na po silang mga obligasyon pero naglabas po sila ng white paper na ini-insist nila kailangan magbago na ang direksyon ng foreign policy ng Pilipinas, mabalik po sa pagbabalanse po ng relasyon sa lahat ng mga bansa sa mundo, lalo-lalo ng mga superpowers at yung independensya ng ating relasyon sa lahat ng mga bansa sa mundo. I hope people will hear the words, the wisdom of the 11 retired Filipino ambassadors recommending this. No? Pero huli na lang, umaasa ba kayo na mangyayari pa itong independent foreign policy sa ilalim ng administrasyon na ito ngayon? Well, nakikita ko po ang DFA nagkukusa po at nagmamalasakit po na itulak po yan. Ano? Pero nakikita ko rin na kinukontra po ng ating Armed Forces of the Philippines and Security Establishment leadership po. Ano? So may contradiction talaga ngayon, parang Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Yung dalawang karakter, isang malagim na personalidad, isang maayos na at gentlemanly na personalidad. So kaya po ako inuulit-ulit ko yung white paper ng ating 11 retired diplomats ng Pilipinas, no? Kasi these are words of wisdom and they are doing it not for any monetary consideration dahil mga retirado na sila, maganda na ang pensyon nila, wala na silang obligasyon, pero nagmalasakit po sila na lumabas at matawag pa ng iba. Kasi meron tayong narinig ng mga boses sa military na sinasabi, may mga espiya sa loob ng Department of Foreign Affairs. Kaya po ganyan sinasabi mo nila. May mga espiya daw doon. May mga traitor daw doon. Ang laging narinig natin tulad ng mga Tariela at mga yan. No? So, but they were very courageous in coming out and I think the Filipino nation should hear them. Limitado po talaga yung pag-ulat po dito sa balitang ito ng mainstream media. Kaya po again, pasasalamat natin sa SMNI at nabubuksan po itong mga importanteng impormasyon na ito. Alright. Kamento, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po nyo ng impormasyon ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much. Have a good day.